Noong 10 taong gulang ako, mag-isa akong pumasok sa kaloob-looban ng Shenongja. Tiniis ko ang matinding sakit at nilunok ng buo ang isang batong bulalakaw mula sa kalawakan. Pinilit ko pa sina mama at papa na kainin ang mga natirang piraso nito. Dahil dito, labis na natakot ang mga magulang ko. Inakala nilang nawala na ako sa katinoan. Tumawag pa sila sa isang mental hospital para pilit akong aipakulong. Pero ako lang ang nakakaalam na hindi magtatagal, darating ang pandaigdigang beast tide. Ang mga bulalakaw na babagsak mula sa langit ay gagawing mababangis na hayop ang lahat ng tao. At ang pirasong nilunok ko ay ang maalamat na origin stone of all beasts. Sa nakaraang buhay ko, isang ahas ang nakakuha sa batong ito. Tinulungan siya nitong magkaroon ng immortalidad. Sa kabila ng pag-atake ng 10 Beast Emperor, hindi lang siya hindi namatay. Pagkos ay kalmado pa itong nakaalis. Ngayon, muli akong isinilang isang araw bago ang pagbabagong anyo. Halos sipin ko na ang pinto para lang makapunta agad sa kaloob-looban ng Shenongja. Iisa lang ang pakay ko, ang misteryosong bato, na magtatakda ng kapalaran ng lahat sa kanilang pagbabagong anyo. Nakatatak pa rin sa aking kaluluwa ang masaklap na karanasan ko sa nakaraang buhay. Dati, naging isa akong itim na brown bear na may pambihirang depensa. Kalahati ng buhay ko ay ginugol ko sa pakikipaglaban sa isang madugong digmaan. Pinaghirapan kong makuha ang posisyon bilang pinuno ng isang maliit na lungsod. Pero sa huli, dinurog lang ako hanggang mamatay ng isang tiger overlord. Pero mas malala pa ang sinapit ng karamihan kaysa sa akin. Mga ordinaryong bato lang ang nahawakan nila. Matapos ang kanilang pagbabagong anyo, naging maamo silang hayop. O di kaya'y naging mga alagang hayop sa bukid. 3 oras akong nagmadaling naglakbay. Unti-unting naging mapanglo ang daan sa aking harapan. Sumalubong sa akin ang pamilyar na tanawin ng makapal na kagubatan. Sa wakas, medyo gaman ang pakiramdam ko. Sa dati kong buhay, nagkataong natuklasan ko ang lugar kung saan isinilang ang immortal na nilalang. Palino kong naaalala ang eksaktong lokasyon kung saan bumagsak ang bato. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay ng tahimik. At mababago ko na ang aking kapalaran. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang pagdurusa. Habang papalapit na ang oras ng pagbagsak ng bulalakaw, bigla akong nakarinig ng desperadong sigaw ng paghingi ng tulong sa di kalayuan. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sa kritikal na sandaling ito, hindi ako pwedeng magkamali. Pero ang desperasyon sa sigaw na iyon ay napakatotoo. Saglit akong nag-alinlangan, pero sinundan ko pa rin ang tunog at sumugod doon. Nakita ko ang isang batang magkapatid na walang tigil na hinahabol ng isang nag-iisang lobo. Yung babaeng tumatakbo sa unahan, biglang nadapa sa lupa. May mabangis na kislap sa mga mata ng lobo. At malapit nang dumamba sa kanya. Walang anumang pag-aalinlangan. Inilabas ko ang dagger na inihanda ko na. Mabilis akong kumilos at sumugod. Isang malamig na kislap ang dumaan. At tiyak na hiniwa ang leeg ng lobo. Hanggang sa bumagsak ang lobo sa lupa. Noon lang natauhan ng takot na magkapatid. Dali-daling tumayo ang babae. At nagpasalamat sa akin, salamat sa iyo. Ako si Su Wanqing. Ito ang kapatid kong si Su Chen. Sinulyapan ko silang dalawa. Malamig ang tono ko, wala na ang panganib. Umalis na kayo rito agad. Habang mas malayo, mas mabuti. Pagkasabi niyon, tumalikod ako at pumasok sa kalaliman ng kagubatan. Hindi na ako nagtagal pa. Ngunit si Su Wanqing na nasa likuran ko ay nakatitig sa aking likod. May kumislap na isang kakaiba at mahirap unawaing liwanag sa kanyang magagandang mata. Hindi nagtagal, biglang may sumiklab na maningning na liwanag ng apoy sa kalangitan. Parang isang bulalakaw, mabilis itong papalapit sa kinaroroonan ko. Agad na nagising ang diwa ko. Nag-alab ang pananabik sa aking mga mata. Tahimik na naghihintay sa pagdating ng origin stone. Pero sa sandaling iyon, isang malumanay na boses ang biglang narinig mula sa aking likuran. Anong hinihintay mo rito? Nanigas ang buong katawan ko. Bigla akong lumingon. Nakita ko si Su Wanqing, nakaliligtas ko lang, na nakatayo hindi kalayuan. Nakatitig siya ng mariin sa akin. Agad na naging seryoso ang mukha ko. Malapit nang bumagsak ang origin stone. Ang pagbabagong anyo ng aking katawang halimaw ay nangangailangan ng lubos na katahimikan. Ang makita niya ako ay magdudulot lamang ng gulo. At sa sandaling iyon, biglang umalingaw-ngaw sa kalangitan ng isang nakabibinging dagandong. Ang liwanag na iyon ay naging isa ng nagliliyab na bolang apoy. Bilis ng pabilis ang pagbagsak. Sa narinig, tumingala si Su Wanqing. Nang makita niya ng malinaw ang tanawin sa kalangitan, nagsimulang manginig ang boses niya, ano ba talaga ang bagay na yan? Isang bulalakaw lang, nakatutok ang mga mata ko sa kalangitan. Kalmado kong sagot, nang makita niya akong ganito kakalma. Halos hindi makapaniwala si Su Wanqing. Ang lalaki ang mga matang nagtanong, hinihintay mo bang bumagsak yan? Sa sumunod na sandali, nasaksihan ni Su Wanqing ang isang tagpong hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga braso. Nag-aalab na liwanag ang bumulwak mula sa aking mga mata. Sinasalubong ang pagtama ng bolang apoy. Pero ang nakapagtataka, ang bolang apoy na malapit na sanang tumama ay biglang huminto sa aking harapan. At naging isang batong hiwaga na kasing laki ng kamao. Puno ng pagkamangha, gusto sana niyang lumapit para tingnan. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang ginawa ko, nanigas siya sa sobrang takot. Ibinuka ko ang aking bibig at nilunok ang batong hiwaga. Pagkatapos noon, ang buo kong katawan ay binalot ng isang kumikinang na puting koka ng liwanag.
Napaupo si Su Wanqing sa lupa. Nanginginig ang buong katawan sa gulat. Lahat ng nakita niya ngayong gabi ay tuluyang bumago sa kanyang pananaw sa mundo. Kasabay nito, mula sa lahat ng direksyon ay umalingaw-ngaw ang tanggal ng maraming mababangis na hayop. Namutla ang mukha ni Su Wanqing nang marinig ito. Malinaw niyang nakikita ang mga kumikinang na pares ng mata ng mga hayop sa dilim. Pero hindi niya alam kung bakit. Ang mga hayop na iyon ay nangahas lamang na magpaikot-ikot sa malayo. Hindi sila nangahas na lumapit kahit isang hakbang sa koka ng liwanag. Samantala, sa labas ng Shenongja, hawak ni Su Chen ang kanyang telepono habang pinagpapawisan ng malamig. Nanginginig ang boses na tinawagan niya ang pulisya. 110 po ba? Nasa loob po ako ng Shenongja. Nawawala po ang ate ko. Kani-kanina lang po, may nakita akong bulalakaw na bumagsak. Pakiusap po, tulungan niyo po kami. Shenongja, Ginoo, maaari ko bang itanong kung nawawala ba ang ate niyo sa loob ng scenic area? Saglit na huminto ang boses sa kabilang linya. Sinundan ito ng isang maringal na utos. Narinig, lahat, magtipon agad. May kakaibang pangyayari sa kalangitan ng Shenongja. Utos mula sa nakatataas. Lahat ng miyembro, magdala ng heavy equipment at magmadali para sumuporta. Agad na sumailalim sa level 1 alert. Bilis, biglang natigilan si Su Chen. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla. Muling narinig ang boses sa telepono. Napakaseryoso ng kanyang tono. Hello po, sir. Malapit nang dumating ang aming support team. Pakiusap, humanap po kayo ng isang ligtas na lugar at maghintay. Huwag po kayong basta-basta aalis sa inyong pwesto. Binaba na ang telepono. Tuluyang natulala si Su Chen. Level 1 alert. Ano ba talagang kagimbal-gimbal na bagay ang nangyari? Sa gitna ng masukal na gubat sa kadiliman ng gabi, nakasiksik si Su Wanqing sa tabi ng isang kakon na gawa sa liwanag. Nanginginig ang buo niyang katawan. Padami ng padami ang mga mababangis na hayop na naakit sa aura ng kakon. Dahan-dahan siyang lumingon na puno ng takot, ngunit natuklasan niyang nawala na ang kakon sa kanyang tabi. Isang higanteng ulo ng ahas ang nakabitin sa kanyang harapan. Ang nanlalamig nitong mga kaliskis ay kumikinang sa malamig na liwanag. Sa mga sandaling ito, ako, ay inilalabas ang aking dila. Nararamdaman ang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking katawan. Ang mga mababangis na hayop sa paligid ay naglalabas ng mga mapanuksong ungol. Ang kapangyarihan ng batong pinagmulan ay mayroon ding malakas na pang-akit sa kanila. Palagi silang nag-aabang sa paligid. Hinihintay lang nila na makumpleto ko ang aking pagbabagong anyo, para lapain at lamunin ako ng buo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking katawan model. Sinulyapan ko ang mga mababangis na hayop sa paligid. Isang grupo lang naman ng mga nag-iisang lobo at ilang leopardo. Naglalakas loob pa silang pagtangkaan akong patayin. Nang akmang kikilos na ako, para lamunin ng buo ang mga hambog na ito na hindi alam kung saan lulugar. Isang boses na parang makina ang biglang umalingaw-ngaw sa isip ko. Binabati kita, host, sa pag-activate ng pinakamalakas na DevR Evolution System. Ang paglamon sa mga ordinaryong biktima ay magbibigay ng growth points. Ang paglamon sa mga mutated beast ay magbibigay sa iyo ng kanilang kakayahan at napakaraming growth points. Walang limitasyon sa species. Bahagya akong natigilan. Sa nakaraang buhay ko, alam kong ang mga mutated beast ay maaaring maglamunan sa isa't isa para mag-evolve. Pero limitado lang ito sa iisang species. Walang silbi ang paglamon sa ibang species. Pero ang system na ito ay sinira ang limitasyong iyon. Kasalukuyang growth points ng host. Kailangang makaipon ng 100 growth points para sa susunod na evolution. Matapos marinig ang paalala ng system, pinaningkitan ko ang aking mga mata. Noong nakaraang buhay ko, nang maging isa akong brown bear, nag-evolve ako ng 36 na beses gamit ang buong lakas ko. Bago ko palang narating ang antas ng isang minor lord. Ngayong naging isa na akong immortal. Ilang evolution kaya ang kakailanganin ko para maging isang nilalang na kasing lakas ng isang overlord. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, hindi na ako nag-atubili. Mabilis akong sumugod sa grupo ng mga lobo at leopardo. Sa loob lang ng ilang minuto, ang grupo ng mga hayop na iyon ay pinatay at nilamon kong lahat. Umakyat din ang growth points ko sa 17. Pero parang nabitin pa rin ako. Samantala, si Su Wanqing sa gilid ay namutla na ang kanyang magandang mukha dahil sa takot sa madugong tanawin. Napalumpasay siya sa sahig at hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging sirena ng pulis ang biglang narinig mula sa malayo, pati na rin ang ugong ng militar. Bahagya akong natigilan. Hindi ko inasahan na ganoon kabilis darating ang mga pulis at militar. Yumuko ako at sinulyapan si Su Wanqing na nasa baba. Sa nakaraang buhay ko, pagkatapos ng malawakang pagsiklab ng global beastification, saka pa lang ako naging isang district beast. Kailan may hindi pa ako nakakain ng tao. Ngayong tinitingnan ko siya, nakakaramdam ako ng pagkadiri. Wala akong intensyon na lamunin siya. Naramdaman ni Su Wanqing ang aking tingin. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Pautal-yutal siyang nagtanong, naiintindihan mo pa ba ang sinasabi ko? Itinagilid ko ng bahagya ang ulo ko. At dahan-daang tumango. Nang makita ito, lubos na nagimbal si Su Wanqing. Inakpan niya ng kamay ang kanyang bibig. Habang walang tigil sa panginginig ang kanyang katawan. Alam niya, na tila natuklasan niya ang isang sikretong kayang bumago sa buong mundo. At ang pagkakatuklas na ito, ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa, at matinding takot. Tumingala ako at tumingin sa kalaliman ng gubat.
Malino kong nararamdaman ng isang malaking grupo ng mga tao na mabilis na papalapit. Ang pasukan ng Shenongjia ay matagal nang isinara ng militar. Wala nang oras na dapat sayangin. Hindi na ako nagtagal pa. Tumalikod ako at naging isang guhit ng asul na liwanag. At mabilis na tumakas mula sa lugar na ito. Sa kabilang dako, sa labas ng makapal na gubat, isang pulis ang may hawak na larga bista. Naguguluhang buwang ulong ito, namamalik mata lang ba ako? Parang nakakita ako kanina ng isang higanteng umiilaw na. Ang nagsasalita ay si Captain Zhao Lei. Napalunok siya, puno ng pagkahindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Ang batang pulis sa tabi niya ay hindi napigil ang sumagot, Captain. Saan ka naman nakakita ng sawang umiilaw? Siguradong kinakabahan lang kayo kaya namamalik mata. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napasigaw siya, sawa. May higanteng sawa talaga. Agad na tumingala si Zhao Lei. Tumingin siya sa direksyong itinuturo ng batang pulis. Nakita niya ang isang higanteng sawa na napapalibutan ng maputlang asul na liwanag. Gumagapang ito palabas gamit ang napakalaking katawan. Biglang nagkagulo ang lahat sa lugar. Sunod-sunod ang mga putok ng baril. Hindi nagtagal, bigla na lang muling tumahimik ang paligid. Nakatitig si Zhao Lei sa direksyon kung saan naglaho ang dambuhalang sawa. Tulala ang kanyang mga mata. Sa tuwing naiisip niya ang napakalaking mutated na nilalang na iyon, ang dambuhalang sawa na pumasok sa lugar ng mga tao. Hindi niya mapigil ang kilabutan. Matapos ang ilang sandali, saka lang siya natauhan. Pasinghal siyang sumigaw sa pulis na nasa tabi niya, bilis. I-report ninyo agad sa nakatataas. May lumitaw na dambuhalang mutated na sawa sa Shenongjia. Malaking gulo to, sa loob ng isang tagong kuweba. Nakapulupot ako sa isang sulok. Nakayuko kong tinitingnan ang mga butas ng bala sa aking katawan. Walang tigil sa pag-agos ang sariwang dugo, pero may isang mahiwagang kapangyarihan ang mabilis na gumagana sa loob ko. Ang mga sugat ko ay gumagaling sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Puno ng pagkamangha ang puso ko. Sa dati kong buhay, nakalamon na rin ako ng isang mutated na oso na may napakalakas na self-healing ability. Pero kahit ganoon, kalahating araw pa rin ang pinakamabilis na paghilom ng sugat ko. Pero ngayon, bilang isang Undying Beast, sa loob lang ng ilang minuto, nagsisimula ng magsara ang mga sugat. Hindi nakapagtataka kung bakit ang Undying Beast ay naging isa sa mga pinuno ng mundo ng mga halimaw. Ngayon, ang katawan ng Undying Beast na ito ay nasa mga kamay ko na. Kung magpapatuloy ito, siguradong magkakaroon ako ng pwesto bilang isa sa mga pinuno sa hinaharap. Pero hindi pa ako kontento. Sa dati kong buhay, sa tropical rainforest ng Hainan sa China. Para tulungan niya akong makakuha ng magagandang bagay mula sa labas ng palasyo.